Isang araw noong Disyembre, naglakbay ang Vapor Tabo sa Ilog Pasig patungo sa Laguna. Ang mga tauhan doon ay nag-uusap nang biglang may sinabi si Doña Victorina sa kapitan ng barko. Kapitan, bakit hindi mo patulinan ang barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyon, Dunya. Habang pinagtatalunan ng mga pasahero ang patuwid sa palikulikong ayos ng ilog ay biglang sumingit si Simon. Ang lunas ay napakadali. Pwede naman tayong magukay ng kanal sa Manila. Magbukas ng bagong ilog at ang lupang bukay ay siyang gagamitin upang takpan ang ilog Pasig. Ginoong Simon, sa punagkalang ito ay masyadong magastos yata. Malaking pira ang magugugol nito. Pwes, idisirain. Ginoo, yung salapi. Huwag nang gamitin ng mga salapi. Meron naman diyang mga bilanggo at kriminal. Hindi na kailangan ng bayan. Hindi pa rin ito sa sapat. Ginoo. Hindi sa sapat ang lahat ng bayan, mga matatanda, mga binata, pati na rin mga bata. Sila ay palitan ang 15 araw na sa pilitang paggawa ng 3, 4 o 5 buwang paggawa para sa pamahalaan. May tungkulin din silang magdala ng kani-kanilang pagkain at kasangkapan. Ngunit, maniwala kayo, Don Custodio. Sa gawang paraan din nangyari ang malaking piramide sa Ehipto, ang lawa ng Moires, at ang Koliseo ng Roma. Sa paraan yan, pwede ito magmunga ng himagsikan. Nagalsa na ba ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo karap ng mga taga-Egypto. Ang lupang ito maraming beses nang naghimagsik dahil sa pilitang paggawa. Ang mga punyang ito ay hindi na muli maghihimagsik. At kayo pati salpi. Ano ang silbi niyo mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangangatwirang pawang katotohanan. Walang utang na loob. Nagtatalakay pa naman ng mga bagay na ito sa vapor pa naman. Naghanap ako ng isang tunay na panukalang matipid at pakipakinabang upang linisin ang mga mamagang wawa sa Laguna. Maaari ko bang malaman yung Don Custodio? Pwede na mga bayan magkatabi ng mamalaga ng pato sa nangyayain at sa masunod na maliit ang mga papalalim ng mawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bayan na iyan? Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, ibig sabihin dadami din ng itlog na balot, nakapandidiri, mahangay bayaan na masara ang wawa. Tinatiyak kung hindi may sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. May sa katuparan po, Kapitan Basilio. Nintay lamang namin ang pagkikitulot at regaluhan namin si Padre Irena 2 kabayo. Siya ay nangako sa amin magkipagkita sa General. Salungatin iyan ni Padre Dila. Bayaan yung salungatin. Kaya nga narito iyan sa vapor ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños. Makakuha man kayo ng pahintulot saan naman kayo kukuha ng salaping gagastusin Mayroon na po, maaambag ang bawat estudyante. at ang magtuturo. Ang mayaman si Makaraig ay nag-alok ng isang kanyang mga bahay. Masama ang panungkalang iyan. Ngayon hindi na mapag-aralan ang wikang Latin ay mapag-aralan naman ang wikang Kastila. Diyan makilala na tayo lumakad ng paurong. Iyong mga tao sa una Basilio, kapag namumungkay ng isang bagay, naisip ka agad ibalakid sa mahinalip. Kabutihan ibig nilang makuha ang lahat na parang bula ng bilyar, makinis at mabilog. Ginoong Simon, nais kong ipakilala sa iyo ang kaibigan kong si Isagani. Isagani, patanong ko lang, totoo ba na ang tao nangilawigan na hindi makabili sa aking alahas dahil sa karalitaan? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa ay samahan niyo na lamang akong minom ng serbisa. Salamat na lang po pero hindi kami umiinom ng serbesa. Hindi pwede. Ang serbisa ay isang mabuting inumin. Anya pa ni Padre Camora, kaninang umaga na, kaya wala sigla ang bayan dahil sa pag-inom ng maraming tubig. Sabihin ninyo kay Padre Camora na mas mabuti pa sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Bakit mapuso ka ngayon? Iwan ko para ako natago sa taong yan. Marahil hindi mo pa siya kilala. Si
Siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Totoo? Narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap at nakatalikod, siya ay minumura. Nag-iisang anak ni Tandang Selo si Kabisang Talis. Si Tandang Selo ang matindang mga ngahoy na nagalaga ni Basilio sa gubat ng bata pa ito. Sa paniniwalang walang nagmamayari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Kabisang Talis. Ngunit nang maani ng kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabisang Talis, ngunit pinigilan siya ng tanda. Tisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Kabisang Talis na makapagtayo ng malaking bahay. Pinagkaisahan siyang gawing kabisa di barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinakailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa iyo. Lahat tayo ama ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Inilakad ni Kabisang Talis kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan nito sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinahayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad naman daw siya sa abogado. Kung manalo siya ay mababalik niya si Tano at kung hindi ay hindi nila kailangan ng isang anak. At isang araw ay dinukot si Talis ng tulisan at ipinatubos ng 500 buwis. Ang matanda si Julio ay di alam kung saan kukuha ng pera. Nagdasal si Julio ay ngunit walang naganap kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kalbaryo. Oh, aalis ka? Kailangang mabalik ang aking ama. Naaantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Guardia Civil ang karwaheng sinasakyan niya. Ginoo, maaari ko ba makita ang iyong sidula? Ito, Pinakita niya ang kanyang sidula. Ginoong kutsero, pwede bang makita ang iyong sidula? Pasensya na, hindi ko nadala ang aking sidula. Sumama ka sa akin. Kaya binugbog ito ng Guardia Civil. Pagkatapos noon, Marahil ay walang mga gwardiya sibil noon. Kung mayroon ay hindi mabuhay ang mga tao ng matagal dahil sa pangungulata. bigla na naman hininto sila ng Guardia Civil. Mamang kutsero, alam niyo ba bawal ang maglakbay ng kalesa kung walang ilaw? Ali, doon ka sa presinto. Basilio, buti nakarating ka. May balita ko sa'yo. ano yun? Binalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabisang Talis. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain. Ginising si Basilio ng repeka ng kampana para sa mesa de gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan nito ang malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaan ng hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Manila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at piniyagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila na pangaalikusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya na pagka-bachelier at pinuri ng kanyang mga propesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Huli. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paan. Nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at bumaba si Basilio sa pagkakatagli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ngayon ang ating ilibing ang aking ina sa puok ding ito at ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. At dinukot ni Simon ang kanyang baril. Sino po ba ako sa inaakala ninyo?
isang taong napakadakila, isang taong ipinapalagay ng lahat, liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi kito pagsisihan. Oo, ako ngayon, 13 taon akong naglagalag at nagsikap makaipon ng mga salapi upang may sagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira, kahit nang bumaha ng madaming dugo. Ang kabataan na walang karanasan at pangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ngunit ano ang magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkakaintindihan? Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamamahalaan, magiging sanhi ito ng papalapit-lapit ng mga Polokis. Sa pagkakamali, anong gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at magiging malalaya? Lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin ang inyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang lihis na kakala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ang iyong paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.